Sa sandaling yun, tumitig si Theo sa napakalaki at masalimuot na inukit na mga pintuan. Sa wakas ay narating na niya ito, ang Pantheon, isang sistema ang lumitaw na nagkukumpirma ng kanyang pagdating. Biglang, isang makinis na boses ang umalingaw mula sa mabituing kawalan sa kanyang likuran, na pabirong binabati ang kanyang kasintahan. Mabilis na lumingon si Theo sa pagkabigla. Mula sa kosmikong alikabok ay lumabas si Lodbrok, ang magandang babaeng dragon na may sungay. Naguluhan si Theo at nagtanong kung paano siya naroon, gayong sinabi niyang hindi niya kayang iwan ang kanyang pugad. Ngumiti si Lodbrok at ipinaliwanag na hindi ito ang kanyang pisikal na katawan dahil labis na pinalakas ni Theo ang kanyang panloob na isipan sa mga pagsubok, kaya ngayon, naipapalabas na niya ang kanyang natitirang mga kaisipan ng diretso sa kanya. Agad itong kinumpirma ng sistema, na inanunsyong maririnig na niya ang boses ng kanyang guardian dragon kahit kailan at saan man. Habang nakatayo sila sa harap ng kumikinang na hagdan, mabilis na naging seryoso ang tono ni Lodbrok. Sinabi niyang kahanga-hanga ang kanyang ganap na nabuong ego, ngunit hindi niya inaasahang mararating niya ang Pantheon ng ganito kabilis. Tinitigan siya ng may pag-iingat at binalaan na kailangan niyang maging handa sa susunod na darating. Tiningnan ni Lodbrok si Theo ng may malambot at pabirong ngiti. Pinupuri siya sa sobrang pagsusumikap upang makarating sa puntong ito. Habang hinihingal, napangiti lamang si Theo at nakisabay sa biro, walang bahala niyang tinanggihan ang papuri, nagbibiro na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin bilang kanyang kasintahan. Mahinang tumawa si Lodbrok sa kanyang matapang na sagot, binalaan niya itong huwag siyang biguin at panatiliin ang tiwalang yun, lalo na't ang anumang naghihintay sa kanila ay usapin ng buhay at kamatayan. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa pagsubok. Ipinatong ang kanyang kamay sa malalaki at sinaunang pintuan ng Pantheon habang dahan-dahan niyang itinulak ang mga ito. Bulong niya sa sarili ang tungkol sa pagbabalik sa banal na lugar na ito. Nagtataka kung nasaan ang tinatawag niyang Golden Head, ngunit sa sandaling bumukas ang mabibigat na pintuan, agad na nawala ang kanyang kalmadong kilos, napalitan ng lubos na pagkabigla at paglaki ng mga mata. Sa sandaling bumukas ang mga pinto, isang katakot-takot na bangungot ang samalubong sa kanila. Sa halip na isang banal na santuaryo, isang napakalaking, parang laman na halimaw na natatakpan ng kumikislot na mga galame at hindi mabilang na kumikinang na asul na mga mata ang yumukod sa madilim na kalaliman. Naramdaman ang napakalakas at nakakatakot na panganib. Nagpanik si Lodbrok, agad siyang naghagis ng kumikinang na berdeng proteksyon na hadlang sa paligid nila. Sumisigaw kay Theo na huwag siyang iwan sa anumang pagkakataon. Tumitig si Theo nang may matinding takot habang isang higanteng, nakakabahalang asul na mata ang direktang nakapako sa kanya. Nakilala ang katakot-takot na kumikislat na masa, bulong niya sa lubos na hindi paniniwala. Kinilala ang bangungot sa harap nila bilang ang Nameless Sovereign. Ang napakalaking nilalang ay nagsimulang humagulgol. Ang madilim at baluktot na boses nito ay umaalingaw sa espasyo na may dalisay at masakit na paghihirap. Sumigaw ito tungkol sa kawalang katarungan ng kanyang pagdurusa, sinasabing hindi ito karapat-dapat sa gayong pagpapahirap. Nagsisigaw sa marahas na paghihirap, nagbanta ang halimaw na wasakin ang lahat, nagmamakaawa na matigil na ang walang katapusang pagdurusa at iwanan na lamang ito ng mundo. Habang patuloy ang masakit na pag-iyak ng halimaw, lumiit ang mga mata ni Theo at may napansin siyang lubhang mali. Ang enerhiya mula sa nilalang ay tila ganap na dayuhan, na parang hindi ito kabilang sa kanilang mundo. Mapilit niyang tinanong si Lodbrok kung ano nga ba ang mga kumikislat na laman na galame na yun. Habang nakataas ang kanyang kumikinang nakalasag laban sa magulong enerhiya, mabilis na ipinaliwanag ni Lodbrok na ang mga nilalang na sumisira sa Sovereign ay tinatawag na Outer Gods. Nangako siyang ipapaliwanag ang nakakatakot na mga detalye sa ibang pagkakataon, ngunit idiin niya na sa ngayon, ang tanging prioridad nila ay ang bumalik at umalis kaagad bago sila tuluyang malupig. Ngunit sa sandaling lumiko sila upang tumakas, isang nakakabulag na pagsabog ng gintong liwanag ang pumutok sa kanilang likuran, lubusang nagpapaliwanag sa madilim na kalaliman. Isang mahinahon at malalim na umaalingaw na boses ang umalingaw sa magulong espasyo. Walang bahala nitong binati si Lodbrok at sinabing matagal na panahon na. Mabilis na lumingon si Lodbrok, lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla habang nakatitig sa figurang lumilitaw mula sa liwanag. Hinawakan niya ang kanyang hininga at binigkas ang kanyang pangalan sa paghanga at hindi paniniwala, Sigurd. Nanlamig si Theo. Ang kanyang isipan ay mabilis na umaandar habang nakilala niya ang maalamat na pangalan. Nakatitig sa nakatatakot na lalaking may maitim na buhok na nakasuot ng makapal na baluti na may balahibo na nakatayo sa harap nila. Natanto ni Theo ang napakalaking katotohanan,
Ang lalaking naglalabas ng napakalakas at banal na aura ay walang iba kundi si Sigurd, ang maalamat na ninuno ng angkan ng Ragnar. Lumaki ang mga mata ni Theo habang ang sobrang bigat ng gintong liwanag ay damaloy sa kanya. Naramdaman ang likas ng enerhiya, bigla niyang natanto na ang maalamat na figurang nakatayo sa harap nila ay maaaring isang piraso lamang o proyeksyon ng tunay na Sigurd. Gayunpaman, bago niya lubos na maproseso ang mga implikasyon, ang Nameless Sovereign ay sumabog sa marahas na pagkagulo sa mismong pagkakita sa ninuno. Ang kitakot-takot na masa ng laman at mga mata ay nagwala laban sa mga pintuan ng Pantheon. Ang mga boses nito ay nagsalubong sa magulong sigaw habang nagbabanta nitong patayin si Sigurd at ang lahat ng kasama niya. Pinagmamasdan ng nakakatakot na halimaw na sumulong, napansin ni Theo sa lubos na hindi paniniwala na ang nilalang ay nakapag-regenerate at bumalik kahit na matapos tiisin ang isang napakalakas na pag-atake sa nakaraan, hindi naapektuhan ng nakabibinging galit na mga sigaw ng Outer God. Si Sigurd ay lumutang ng mahinahon sa kawalan, isang maningning na gintong halo ang nagliliwanag mula sa kanyang likuran. Habang ang halimaw na nilalang ay sumigaw ng kanyang pangalan sa huling desperadong pagsabog ng galit, walang hirap na pinakawalan ni Sigurd ang kanyang kapangyarihan. Sa isang nakakabulag na kidlat, isang napakalaking haligi ng gintong liwanag ang bumagsak mula sa langit tulad ng isang banal na espada, marahas na tumusok diretso sa malaking gitnang mata ng Sovereign. Sa isang masakit at nakakatindig balahibong sigaw, ang kitakot-takot na laman ng Nameless Sovereign ay tuluyang nasunog ng pagsabog ng gintong liwanag. Ang madilim na mga galami nito ay marahas na natunaw sa abo laban sa mabituing likuran. Habang ang napakalakas na banal na enerhiya ay hamupa, huminga ng malalim si Theo at bulong sa sarili na sa wakas ay narating na niya ang tunay na wakas. Lumulutang ng may biyaya sa harap ng maningning na mga pintuan ng Pantheon, nakatayo si Sigurd sa gitna ng isang dagat ng makamulto at anino na mga silweta. Ang mga nalalabing alingaungaw na mga nakaraang alamat, tumingala ang ninuno kay Theo at sinabing ang mukha ng binata ay punong-puno ng mga tanong. Sa isang mahinahon at magiliw na kilos, inalok ni Sigurd na sagutin ang anumang kanyang makakaya. Hindi nag-aksaya ng oras si Theo, tumingala sa maalamat na tagapagtatag ng may seryoso at pagod na ekspresyon. Agad niyang binanggit ang kakaibang ilusyon mula sa kanyang ika-12 antas na pagsubok. Direkta niyang tinanong si Sigurd kung alam nito ang tungkol sa kakaibang lalaking patuloy na lumilitaw sa harap niya sa modernong kwartong yun. Nanatiling tahimik si Sigurd ng mahabang sandali, ang kanyang matalim na tingin ay nakatitig sa batang mandirigma. Pagkatapos, nang may mabigat at seryosong tono, sinabi ng ninuno ang isang kilalang katotohanan, si Theo Ragnar ay nag-regress, ngunit ang kanyang sumunod na mga salita ay tumama kay Theo na parang pisikal na atake. Mahiwagang tinanong ni Sigurd kung talagang naniniwala si Theo na siya rin ay nag-regress. Isang matinding pagkabigla ang bumalat sa mukha ni Theo, lumaki ang kanyang mga mata sa lubos na pagkalito habang ang mismong pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan at kanyang ikalawang buhay ay biglang inilagay sa pagdududa. Desperado sa mga sagot, iniabot niya ang kanyang kamay sa gintong mga pintuan, baliw na humihiling na malaman kung ano ang ibig sabihin ng ninuno. Ngunit ang espasyo sa likuran ni Sigurd ay nagsimulang magulo na mag-iba nang may matalas na tunog ng pagkabasag. Lumayo si Sigurd sa batang mandirigma at mahinahong sinabi na ito lamang ang tanging piraso ng katotohanan na pinahintulutan niyang ibunyag sa ngayon. Itinaas ang kanyang kumikinang na kamay. Ang maalamat na tagapagtatag ay nagdagdag ng isang mahiwagang kilos bago tuluyang maglaho. Bago pa man makahingi ng paliwanag si Theo, ang madilim na langit sa itaas nila ay ganap na nagliyab. Sa isang malawak na pagwawagayway ng kanyang kumikinang na kamay, tinawag ni Sigurd ang walang katapusang salvo ng napakalaking banal na gintong espada. Ang mga banal na talam ay bumuhos na parang meteor, walang awa nitong tinutusok ang sumisigaw na kumikislat na masa ng Nameless Sovereign at ipinako ang napakalaking halimaw sa lupa. Sa kabila ng nakabibinging angle ng pagkawasak, lumingon si Sigurd kay Theo sa huling pagkakataon, inamin niyang ang bata ay dapat nalulunod sa mga tanong. Ngunit sinabi nitong hindi niya maibigay ang mga sagot na hinahanap nito sa ngayon. Sa halip, iniwan siya ng ninuno ng isang mahiwagang pangako. Malalaman ni Theo ang buong katotohanan sa araw na sa wakas ay makapasok siya sa loob ng pintuan. Nang makita ang maalamat na tagapagtatag na naghahanda na maglaho sa liwanag, sumigaw si Lodbrok ng kanyang pangalan sa lubos na desperasyon, may mga luha sa kanyang mga mata, hiniling niyang malaman kung saan siya pupunta. Ang kanyang boses ay nabibitak sa matinding emosyonal na sakit habang inakusahan niya ito ng pag-abandona sa kanya nang walang kahit isang salita ng paliwanag muli.
Hindi pinansin ang panganib, sumugod si Lodbrok pasulong, desperadong inaabot ang kumukupas na liwanag sa isang baliw na pagtatangkang sundan siya. Ngunit bago pa man siya makatawid sa threshold, isang napakalaking makamulto na puwersa ang marahas na nagtaboy sa kanya pabalik, lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla habang siya ay itinapon sa kawalan, isang maningning at masalimuot na kumikinang na gintong simbolo ang nagpakita mismo sa harap ng banal na mga pintuan, lubusang humaharang sa kanyang daan. Nakatitig sa nakakabulag na mandala, ang kanyang boses ay nanginginig sa lubos na hindi paniniwala habang nakilala niya ang napakalakas na presensyang nakatayo sa kanyang harapan. Ang Diyos ng Causality, isang taimtim at umaalingaw-ngaw na boses ang umalingaw-ngaw mula sa maningning na liwanag, dahan-daang humihingi ng paumanhin sa wasak na dragon, matatag na ipinahayag ng Diyos na hindi pa siya pinapayagang pumasok sa banal na kaharian na ito. Bago pa man siya makapalag, isang nakakabulag na kidlat ng gintong enerhiya ang pumutok mula sa simbolo, puwersahang itinulak siya palabas ng pasukan ng Pantheon. Sumigaw si Lodbrok ng pangalan ni Sigurd sa huling pagkakataon sa kawalan, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw habang ang napakalaking mga pintuan ay nagsimulang magsara. Bago tuluyang magsara ang mabigat na bato, isang higanteng nakakatakot na mata ang sumilip mula sa kumikinang na bitak, ipinako ang kanilang kosmikong tingin sa kanila. Isang nakakatindig balahibong sistema ang agad na kumislap sa harap ng nagulat na si Theo. Inanunsyong opisyal na siya ay natagpuan ng Diyos ng Causality. Sa isang dumadagundong na huling kalabog, ang napakalaking mga pintuan ay nagsara ng malakas, tinatakan ang Pantheon. Habang ang alikabok ay tumira sa Grand Staircase, isang bagong asul na window ang tumunog, binabati si Theo sa matagumpay na pagkumpleto ng unang quest ng Macrocosm. Nanghihina pa rin mula sa napakalaking sukat ng kanyang nasaksihan, lumingon si Theo sa kanyang kasama at hiniling na malaman kung ano nga ba ang mga bagay na yon. Si Lodbrok, ang kanyang mukha ay lubos na seryoso, mabigat na ipinaliwanag na ang mga halimaw na yon ay mga nilalang na nagmumula sa labas ng kanilang mundo, tulad ng Nameless Sovereign. Nanigas ang ekspresyon ni Lodbrok habang ibinagsak niya ang ultimate bombshell. Ang mga kosmikong katatakutan na iyon ay nakatakdang maging kanyang mga magiging kalaban, lumaki ang mga mata ni Theo habang ang napakalaking sukat ng kanyang tadhana ay tuluyang nag-sink in. Ipinaliwanag niya na ang mga outer god ay gumagana ng lampas sa mga batas ng kanilang realidad, gayunpaman ang kanilang tanging walang tigil at nakakatakot na layunin ay ang lamunin at wasakin ang kanilang mundo ng lubusan. Ngunit pagkatapos, ang kanyang seryosong ekspresyon ay natunaw sa isang malambot at mapait matamis na ngiti. Pinagmasdan ng may pagmamahal ang kanyang napiling kampyon, dahan-daang sinabi ni Lodbrok kay Theo na umalis na, hinimok niya itong bumalik sa kanyang buhay at maging walang alinlangang mas malakas, upang pagdating ng panahon, maprotektahan niya ang mundong kanyang minamahal. Habang ipinatong ni Theo ang kanyang kamay sa kanyang puso, sinisip-sip ang napakalaking bigat ng kanyang tunay na layunin, isang huling sistema ang tumunog. Inanunsyo nito na siya ay bibigyan ng karagdagang mga espesyal na gantimpala dahil lamang sa nasaksihan niya ang tunay na Pantheon, habang ang kosmikong kaharian ay nagsimulang kumupas, isang kaskad ng hindi kapani-pani walang mga gantimpala ang bumaha sa sistema ni Theo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa maningning na asul habang inanunsyo ng prompt na malaya na niyang magamit ang pahiwatig na nakatago sa loob ng guhit. Ngunit ang mga gantimpala ay hindi tumigil doon. Opisyal na ipinagkaloob ng sistema sa kanya ang ganap na pagmamay-ari ng puting tore mismo. Sa pag-activate ng kanyang synchronization, ang napakalaking mga pintuan ng Pantheon ay tuluyang naglaho sa kalaliman, iniwan siya ng sistema ng isang panghuling pagpapala na balang araw ay malampasan niya ang kanyang mga hangganan, kasama ang isang lubhang mahiwagang espesyal na gantimpala na ipinagkaloob mismo ng Diyos ng Causality. Sa isang nakakabulag na kidlat ng purong puting liwanag, ang mabituing kawalan ay natunaw. Agad na dinala si Theo pabalik sa pisikal na mundo. Natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng malinis at matataas na bulwagan ng kanyang bagong nakuhang puting tore. Agad siyang pinaligiran ng kanyang mga Dragon Guardian, masayang binabati ang kanilang napili sa pagbabalik sa lupain ng mga buhay. Ngunit bago pa man maproseso ni Theo ang kanyang matagumpay na pagbabalik, isa sa mga maliit na dragon ang nakakatawang pumuri sa kanyang bagong kasuotan, nag-iwan kay Theo na tumingin sa kanyang sarili nang may lubos na pagkalito. Nagkunot noo, bulong ni Theo at tinanong ang mga maliliit na dragon kung ano ang ibig nilang sabihin sa bagong kasuotan, itinaas niya ang kanyang kamay at tuluyang nanlamig. Sa halip na hubad na balat, ang kanyang braso ay nababalot ng isang makinis at itim na kaliskis na guwantes na kumikinang sa malakas na asul na enerhiya.
Isang napakalaking pagkabigla ang tumama sa kanya habang tumingin siya pababa at natanto na hindi lang ito ang kanyang braso, ang kanyang buong katawan ay nababalot na ngayon ng isang masamang, malademonyong draconic armor set, kumpleto sa matatalim na tagpi-tagping plaka at isang kapansin-pansing may sungay na helmet, na naglalabas ng napakalakas at hindi makamundong aura. Tinitigan ni Theo ang kanyang hindi kapani-pani walang bagong anyo nang may lubos at nagulat na hindi paniniwala.